Sa makabagong mundo ng social Maraming media bagay at na hindi na pwedeng globalisasyon, ulitin. may Kaya isang kapag lihim na sumaya ka, samahan na tinatawag sulitin mo na na. The Inner Circle. Ito ay isang eksklusibong grupo na binubuo ng mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa mundo. Mga bilyonaryo, sikat na artista, at maging ang ilang mga politiko. Sila raw ang tunay na nagpapatakbo ng mundo mula sa likod ng mga eksena, gamit ang kanilang yaman at kapangyarihan para kontrolin ang ekonomiya, media, at maging ang kultura. Si Alex ay isang batang journalist na naghahanap ng malaking expose para sa kanyang karir. Isang araw, habang nag-iimbestiga siya tungkol sa isang korporasyon na sangkot sa isang malaking iskandalo, natuklasan niya ang isang kakaibang pattern. Lahat ng mga CEO at board members ng korporasyon ay may koneksyon sa iisang grupo, ang The Inner Circle. Gamit ang kanyang mga kakilala sa media, nakakuha siya ng access sa isang eksklusibong party sa isang luxury resort. Doon, nakita niya ang mga pinakasikat na artista at bilyonaryo na nag-uusap tungkol sa mga plano para sa pagbabago ng mundo. Habang nagtatago sa isang sulok, narinig ni Alex ang usapan ng mga miyembro ng The Inner Circle. Sila raw ay nagpaplano ng isang global reset, isang malawakang pagbabago ng sistema ng mundo kung saan sila ang magiging ganap na tagapamahala. Ang plano ay kasama ang paggamit ng advanced na teknolohiya para kontrolin ang pag-iisip ng mga tao, pagpapalaganap ng mga peking balita, at paglikha ng isang bagong sistema ng pera na sila lamang ang makakakontrol. Ngunit may isang bagay na higit na nakakatakot. Ang mga miyembro ng grupo ay hindi lamang ordinaryong tao. Sila ay may access sa isang sekretong teknolohiya na nagpapahintulot sa kanila na magpalit ng katawan at mabuhay ng mas matagal. Nang malaman ng grupo na may nakakakita sa kanila, agad silang nagpadala ng mga tauhan para hulihin si Alex. Sa tulong ng isang insider na nagdududa rin sa grupo, nakapagtago siya at nakakuha ng mga ebidensya. Ngunit bago pa man niya maipahayag ang katotohanan, natuklasan niya na ang kanyang boss sa media outlet ay miyembro din ng The Inner Circle. Sa huling bahagi ng kanyang pagtakas, nakarating siya sa isang lihim na laboratorio kung saan nakita niya ang mga clone at artificial intelligence na ginagamit ng grupo para palitan ang mga taong hindi sumasang-ayon sa kanilang plano. Pagkatapos ng ilang araw, nagising si Alex sa kanyang apartment. Iniisip na baka panaginip lang ang lahat. Ngunit nang buksan niya ang kanyang laptop, nakita niya ang isang email mula sa isang hindi kilalang sender. Ang laman ng email ay, kung nabasa mo ito, ibig sabihin ay nakita mo na ang katotohanan. Ngunit tandaan mo, Alex, hindi mo alam kung sino ang totoo at sino ang hindi. Ang The Inner Circle ay hindi lamang isang grupo. Sila ay isang sistema. At ikaw, Alex, ay bahagi na rin nito. Nang tignan niya ang kanyang kamay, napansin niya na may isang kakaibang marka. Ang simbolo ng The Inner Circle. Bigla niyang naalala ang mga fragment ng mga alaala na hindi niya maipaliwanag. Mga eksena ng mga pulong, mga mukha ng mga kilalang tao, at mga plano na tila matagal na niyang alam. Napagtanto niya na siya ay hindi isang ordinaryong journalist. Siya ay isang clone na ginamit ng grupo para subaybayan ang mga potensyal na banta sa kanilang sistema. Nang lumabas si Alex ng bahay, napansin niya na ang lahat ng tao sa paligid ay may kakaibang ngiti sa kanilang mga mukha. Parang lahat sila ay hindi tunay na tao. At sa malayo,
may nakita siyang isang malaking billboard na may simbolo ng sirkulo na may 3 mata. Ang tanong na nag-iwan sa kanya ng matinding pagdududa. Kung ako ay isang clone, sino ba talagang original na Alex?